Sa paanan ng kabundukan ng Cordillera, sa isang maliit at malamig na nayon na kung tawagin ay Sitio Pagsibol, na laging nababalot ng makapal na hamog, naninirahan ang isang karpinterong nagngangalang Jojo de la Cruz. Kilala siya ng mga taga-nayon bilang isang simpleng tao, masipag sa trabaho, at laging bumabati sa mga kapitbahay na may kasamang magiliw ng ngiti. Bawat umaga, umaalis siya sakay ng kanyang lumang motorsiklo, bitbit ang lagari at martilyo sa likurang basket. Pagsapit ng hapon, madalas siyang umuuwi na may dalang maliliit na pasalubong para sa kanyang dalawang anak, isang bungkos ng saging na saba mula sa palengke o mainit na bibingka mula sa isang maliit na kainan sa kanto. Ang buhay ni Jojo ay tila pangkaraniwan, puno ng pagiging simple, ngunit puno rin ng pagmamahal. Ngunit sino ang mag-aakala na sa likod ng dalawang palapag na bahay na pinaghirapan niyang itayo, ay may nakatagong isang madilim na lihim na iayanig sa buong nayon. Ang bahay ay nakatayo sa dulo ng isang makipot na eskinita na tanging motorsiklo lamang ang kayang dumaan. Ang pintura ng mga pader nito ay kupas na ngunit mukha pa ring matibay. Ang ibabang palapag ay ginagamit bilang sala at kusina, habang ang itaas na palapag ay dating isang walang lamang bodega. Ngunit mula noong kalagitnaan ng 2022, ang itaas na palapag na iyon ay naging isang maliit na hardin. Madalas makita ng mga tao ang kanyang asawang si Maria Santos na nagdidilig ng mga gulay tuwing hapon. Malago ang tanim na balanoy, nakahanay ang mga sili at matatayog na luntian ang mga tanglad. Mula sa labas, lahat ay tila masagana at maganda, na para bang ang bahay na iyon ay puno ng buhay. Walang sinuman ang naghinala na ang maliit na hardin na iyon ay nagsisilbing takip sa isang bagay na higit na kasuklam-suklam. Sa pagtatapos ng Agosto 2022, biglang naglaho si Jojo. Sa simula, nagtaka lamang ang mga residente dahil hindi na naririnig ang tunog ng kanyang lagari mula sa maliit na pagawaan ng kahoy sa likod bahay. Ang kanyang motorsiklo ay nakaparada pa rin sa bakuran, natatakpan ng manipis na alikabok. Ang kanyang mga damit ay nakasabit pa rin sa aparador. Maging ang kanyang kupas na pitaka ay nasa ibabaw pa rin ng mesa sa kanilang silid. Ngunit, laging malamig ang sagot ni Maria kapag tinatanong ng mga kapitbahay. Umalis siya, nagtrabaho sa malayo, iyon ang palagi niyang sinasabi. Hindi siya kailanman nagpakita ng anumang pag-aalala, tulad ng isang asawang iniwan ng walang pasabi. Sa katunayan, ang kanyang kahinahunan ang nagpatayo ng balahibo ng mga kapitbahay. Ang dalawang anak ni Jojo, si Rafael na 10 taong gulang, at si Sofia na 7 taong gulang pa lamang, ay madalas magtanong kung kailan uwi ang kanilang ama. Sa kanilang kawalang malay, naniniwala sila sa sagot ng kanilang ina na nagtatrabaho ang kanilang ama sa ibang bayan. Bawat hapon, nakadungaw sila sa bintana, nakatingin sa maliit na daan, umaasang lilitaw ang figura ni Jojo na may dalang mainit na ngiti. Ngunit ang dumarating lamang ay ang anino ng dapit hapon at ang tunog ng kampana ng Angelus mula sa kapilya ng nayon. Ang pinakanababalisa sa lahat ay si Miguel de la Cruz, ang nakababatang kapatid ni Jojo. Alam niya na hindi basta-basta aalis ang kanyang kuya ng ganoon na lamang. Laging nagbibigay ng balita si Jojo, kahit sa pamamagitan lamang ng isang maikling text message o tawag sa telepono. Mahigit 1 buwan nang walang balita ang nagpatulog kay Miguel. Ang kanyang alaala ay laging bumabalik sa huling mensahe ng kanyang kuya, pamilya ang numero 1. Ano man ang mangyari. Ang mga salitang iyon ay tumatama sa kanyang dibdib sa tuwing tinititigan niya ang mga walang malay na mukha ni na Rafael at Sofia. Madalas alalahanin ni Miguel ang kanilang kabataan kasama si Jojo. Lumaki sila sa mga palayan at taniman ng kamote ng kanilang mga magulang. Si Jojo ang kuya na laging nagpoprotekta. Nang mahulog si Miguel sa isang maliit na sapa, si Jojo ang unang humila sa kanyang kamay. Kapag nagpapalipad sila ng saranggola sa bukid ng nayon, laging paalala ni Jojo, kapatid, hindi laging madali ang buhay, pero kailangan nating magtulungan. Ang mga alaalang iyon ay napakalinaw sa isipan ni Miguel, na nagpapahirap sa kanya na tanggapin ang katotohanang nawawala ang kanyang kuya ng walang bakas. Isang hapon noong Oktubre 2022, naglakas loob si Miguel na pumunta sa bahay ng kanyang kuya. Ang hangin sa Sitio Pagsibol ay napakalamig. Makakapal na ulap ang nakabitin sa kalangitan. Mula sa labas, mukhang tahimik ang bahay.
Nakasindi ang ilaw sa beranda, hindi nakalock ang pinto. Ngunit paghakbang niya papasok, isang kakaibang pakiramdam ang agad na sumalubong sa kanya. Masyadong maayos ang bahay, masyadong malinis. Tila inihanda para sa isang panauhin. Nakasabit pa rin sa dingding ang litrato ng pamilya. Malinaw ang ngiti ni Jojo sa kahoy na frame, ngunit ang init na iyon ay napalitan na ng nakakakilabot na katahimikan. Umakyat si Miguel sa hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Dati, bodega lamang iyon, ngunit ngayon ay naging isang maliit na hardin. Isang sementadong kahon na hanggang tuhod ang taas ay puno ng maitim at mamasa-masang lupa. Maayos na tumutubo ang mga balanoy at sili. Ngunit, mayroong kakaiba. Ang amoy ng lupa ay hindi sariwa, kundi maasim at matapang, na parang may matagal nang nakalibing sa ilalim nito. Kinatok ni Miguel ang gilid ng sementadong kahon. Ang tunog ay hungkag, kakaiba ang alingawngaw. Bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanya. Totoo bang hindi kailanman umalis ang kanyang kuya? Posible kayang may nangyari sa bahay na ito. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Miguel sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Ang imahe ng hardin sa itaas ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang kanyang alaala ay bumalik sa kanilang kabataan, kasama si Jojo, tumatakbo sa palayan at naglalaro ng saranggola sa hangin ng kabundukan. Naririnig pa niya ang boses ng kanyang kuya na nagsasabing tayo, kuya at kapatid, kailangang magtulungan. Tumulo ang kanyang mga luha ng hindi namamalayan. Nag-aalab ang kanyang puso. Mayroon siyang dapat gawin. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay na iyon. Nagpanggap siyang dumating lamang para makipaglaro sa kanyang mga pamangkin. Sa gitna ng kanilang usapan, inosenteng nagtanong si Rafael kung kailan uwi ang kanilang ama. Natigilan si Miguel at nahaplos na lamang ang ulo ng bata. Habang abala si Maria sa kusina, muli siyang umakyat sa ikalawang palapag. Kinapa niya ang mamasa-masang lupa. Mas tumindi ang maasim na amoy pagkatapos ng ulan kagabi. Alam niyang may itinatago rito. Sa labas ng bahay, si Lolo Kiko, isang matandang kapitbahay na nagtitinda ng nilagang kamote araw-araw, ay nakatayo at nakatingin sa bakuran. Bumulong siya kay Miguel nang magkasalubong sila. Ang amoy mula sa bahay na iyan ay hindi normal. Parang may malaking bangkay. Natatakot akong sabihin pero siguradong alam mo rin. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw ngayon sa tainga ni Miguel. Mas bumigat ang kanyang mga hakbang, ngunit mas lumakas ang kanyang paniniwala. Hindi na siya maaaring magpanggap. Kailangan niyang hanapin ang katotohanan, gaano man ito kapait. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Miguel ng pangingilabot sa bahay na dati puno ng tawanan. Ang pag-ibig na unang sumibol mula sa mga ngiti at pag-aaruga sa bahay na iyon ay dahan-dahang naging takot. Si Maria Santos ay dating isang masayahing dalaga, palakaibigan sa mga kapitbahay, at mahusay mag-alaga ng tahanan. Nang ikasal siya kay Jojo de la Cruz, marami ang nainggit. Bagay na bagay sila. Si Jojo na masipag, si Maria na malambing at masipag magluto. Sa simula ng kanilang pagsasama, ang kanilang maliit na bahay sa Sitio Pagsibol ay madalas na puno ng amoy ng sinigang o mainit na pritong isda. Madalas ayain ang mga kapitbahay para kumain kasama. Ngunit, sa paglipas ng mga taon, ang mga ngiting iyon ay kumupas. Ang natira na lamang ay malamig na usapan, mga tingin na puno ng hinala, at maliliit na pag-aaway na unti-unting lumalala. May mga nagsasabing nakakaramdam ng pressure si Maria, dahil masyadong abala si Jojo sa kanyang trabaho. Gabi-gabi, umuuwi ang lalaki na basang-basa ng pawis, at gusto na lamang magpahinga. Naramdaman ni Maria na mag-isa siyang nag-aalaga sa mga bata. Ngunit mayroon ding bumubulong na sa likod ng tahimik na kilos ni Jojo, mayroon siyang itinatagong lihim. Totoo man o hindi, sapat na ang tsismis na iyon para ang maliit na apoy sa puso ni Maria ay lumaki at maging baga. Ang kanilang mga araw ay nabahira ng paghihinala. Kapag masyadong matagal umalis si Jojo, nararamdaman ni Maria na may itinatago ito. Kapag may tumatawag kay Jojo sa telepono, nagtatanong siya na may nanunuyang tono. Ang relasyon ng mag-asawa ay lalong lumayo. Ang pag-ibig na dating dahilan kung bakit sila nagtayo ng bahay sa dulo ng eskinita,
ay naging isang mataas na pader na naghihiwalay sa kanilang mga puso. Ang gabing nagpabago sa lahat ay nangyari noong katapusan ng Agosto 2022. Malakas ang buhos ng ulan. Ang hangin mula sa kabundukan ay nagdadala ng nanunuot na lamig. Tulog na ang mga bata. Samantala, sa kusina, magkaharap na nakaupo sina Jojo at Maria. May natirang kanin sa plato sa mesa, ngunit walang gana. Nagsalita si Jojo na may mabigat na boses. Pagod na ako, Maria. Gusto kong maghiwalay na tayo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa tainga ni Maria na parang kulog sa madilim na gabi. Natahimik si Maria. Namutla ang kanyang mukha. Lahat ng takot na matagal na niyang itinatago ay sumabog. Takot na mawala ang mga anak. Takot na mababa ang tingin ng mga kapitbahay. Takot na maiwang mag-isa. Nanginginig ang kanyang kamay nang magtimpla ng kape. Doon, dahil sa taranta o sa udyok ng galit, ipinatak niya ang sleeping pills na matagal na niyang itinago para sa kanyang sarili. Inabot niya ang kape na may kasamang pilit ng ngiti. Ininom ito ni Jojo. Hindi niya kailanman inakala na ang isang lagok na iyon ang magiging simula ng katapusan ng kanyang buhay. Ilang minuto ang lumipas nang hina si Jojo. Bumigat ang kanyang mga mata at nagsimulang bumagal ang kanyang paghinga. Nataranta si Maria, nyugyug niya ang katawan ng kanyang asawa. Ngunit, mas malakas ang takot kaysa sa pagmamahal. Sa gitna ng pagpapanik, dinampot niya ang isang bareta na nakasandal sa sulok ng kusina. Sa sandaling iyon, nagdilim ang kanyang isip. Isang hataw ang sapat na para wakasan ang lahat. Isang palo na pumutol sa landas ng buhay ng isang asawa at ama. Biglang tumahimik ang bahay. Tanging ang tunog ng ulan sa bubong at ang tiktak ng orasan sa dingding ang maririnig. Nakatayo si Maria na nanginginig ang katawan. Blanko ang kanyang mga mata. Tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit hindi siya tumigil. Tinakpan niya ng kumot ang katawan ni Jojo. At nang gabing iyon din, nagsimula siyang bumuo ng plano. Tumawag siya sa isang lalaking kakilala niya mula sa palengke, humingi ng tulong para bumili ng semento at baldosa. Sa kalagitnaan ng gabi, binuhat nila ang mga sako papunta sa ikalawang palapag. Walang nakakaalam, tanging ang tunog ng kariton na umuugong sa makipot na daan. Ilang araw ang lumipas, naitayo na ang maliit na hardin ng gulay. Mukhang sariwa ang mga dahon ng balanoy, maayos na tumutubo ang mga sili, at matatayog na luntian ang mga tanglad. Bawat umaga, dinidiligan ito ni Maria, na para bang walang nangyaring masama. Naglalaro ang mga bata sa ibaba nito, hindi alam kung ano ang nakatanim sa ilalim ng maitim na lupa. Ang mga kapitbahay na bumibisita ay nakikita lamang ang isang magandang hardin, hindi kailanman naghinala na may madilim na lihim na nakalibing doon. Ngunit, kahit na mahigpit na natatakpan ang lupa, hindi maitatago ng amoy ang katotohanan. Araw-araw, ito ay lalong tumitindi at nagsimulang pag-usapan ng mga taga-nayon. Mula sa kapihan hanggang sa maliit na palengke, kumalat ang mga bulong-bulungan. May kakaibang amoy mula sa bahay ni Jojo. Amoy bulok na karne, sabi nila. Si Lolo Kiko, na ilang hakbang lang ang layo ng bahay, ay madalas magreklamo. Ang hangin sa gabi ay nagdadala ng amoy na nakakasuka. Tahimik siyang nagdarasal sa tuwing dumadaan sa harap ng bahay na iyon. Sa gitna ng lahat ng pagkabalisa, lalong hindi mapakali si Miguel de la Cruz. Alam niyang hindi tipo ng lalaki ang kanyang kuya na aalis ng walang paalam. Lalong tumibay ang kanyang paniniwala na mayroong mas madilim pa kaysa sa simpleng paghihiwalay. Tama ang kanyang kutob. Sa tuwing nakikita niya ang hardin sa itaas, sa tuwing umuulan at lalong lumalakas ang amoy, sumisikip ang kanyang dibdib. Ngunit kahit na malinaw na ang lahat ng senyales, nag-aalangan pa rin si Miguel. Paano niya aakusahan ang sarili niyang hipag? Paano niya paniniwalaan na ang babaeng dati sumasalubong sa kanya nang may ngiti ay nagtatago ngayon ng ganoon kalaking lihim? Gayunpaman, ang katotohanan, gaano man kadilim, ay laging naghahanap ng paraan upang mabunyag. Gabi-gabi, nakaupo si Miguel sa beranda ng kanyang inuupahan, nakatingin sa madilim na langit. Dinadala ng hangin ang tunog ng mga kuliglig. Ngunit ang kanyang isip ay puno lamang ng imahe ng kanyang kuya. Kuya, nasaan ka man ngayon, ipinapangako kong hahanapin ko ang katotohanan.
Ang bulong na iyon ay naging isang panalangin, isang pangako, at isang katapangan na sa huli ay hihila sa kanya sa isang landas na puno ng luha. Kilala ba talaga natin ang mga taong kasama natin sa iisang bubong? Ang tanong na iyon ay umiikot sa isip ni Miguel de la Cruz. Sa tuwing tinitingnan niya ang bahay ng kanyang kuya mula sa dulo ng eskinita, sa mata ng mga kapitbahay, ang dalawang palapag na bahay ay mukhang normal lamang. Kupas na ang pintura sa dingding, kinakain na ng anay ang kahoy na pinto, at kung minsan ay madilim ang ilaw sa beranda. Ngunit, sa likod ng mga dingding na iyon ay may malaking lihim na hindi pa nabubunyag. Ang maliit na hardin sa ikalawang palapag na maisariwang dahon ng balanoy, gumagapang na lunti ang sili at matatayog na tanglad ay naging simbolo ng kasaganaan. Ngunit alam ni Miguel na ang kasaganaang iyon ay hindi suportado ng normal na lupa. Mayroong mas malapot, mas madilim, mas nakakakilabot sa ilalim nito. Sa tuwing umaakyat siya sa ikalawang palapag, nagkukunwaring sinasamahan ang kanyang mga pamangkin, lalong lumalala ang kanyang pagkabalisa. Lumuhod siya at tinitigan ang mga halaman, inaamoy ang lupa. Araw-araw, lalong tumitindi ang amoy. Minsan, parang amoy bulok na pataba, ngunit mayroon itong maasim at malansang amoy na nakakasuka. Kinatok ni Miguel ang gilid ng sementadong kahon sa paligid ng hardin. Hungkag ang tunog. Tila mayroong espasyo sa ilalim nito. Bumilis ang tibok ng kanyang dibdib, tumayo ang kanyang mga balahibo. Alam niyang may mali. Isang hapon, habang umaambon, matagal na nakatayo si Miguel sa harap ng hardin na iyon. Mula sa siwang ng bintana, dinala ng hangin ang amoy ng basang lupa na maihalong kakaibang amoy. Kinilabutan siya. Lalong lumakas ang kanyang kutob na hindi kailanman umalis ang kanyang kuya. Nandito pa rin ang kanyang kuya, tahimik na nakalibing sa ilalim ng maitim na lupa. Nanghina ang kanyang mga tuhod dahil sa isiping iyon. Ngunit, sinubukan niyang manatiling kalmado. Bumaba siya sa sala, umupo sa sofa na sobrang linis. Nakasabit pa rin sa dingding ang litrato ng pamilya. Ang ngiti ni Jojo sa loob ng kahoy na frame ay tila ng iinis, na para bang may gustong sabihin. Matagal niyang tinitigan ang litratong iyon, nagbabasa ang kanyang mga mata. Bumulong siya sa kanyang sarili, "Kuya, totoo bang nandito ka?" Sa kusina, narinig ang tunog ng kawali na tumatama sa sandok. Nagpiprito ng isda si Maria. Nang makita si Miguel, bahagya siyang ngumiti. "Kain na," sabi niya ng walang emosyon. Walang kabaitan, walang init tulad ng dati. Tinitigan ni Miguel ang mukha ng kanyang hipag, naghahanap ng kahit kaunting senyales ng kalungkutan. Ngunit ang nakita niya lamang ay isang malamig na kahinahunan. Naglakas loob siyang magtanong, 2 buwan nang walang balita si Kuya Jojo, "Ate, bakit ang kalmado mo?" Nagkibit balikat lang si Maria. Kung hindi na siya babalik, edi sige. Tuloy ang buhay. Natigilan si Miguel sa sagot na iyon. Ang mga salitang iyon ay parang isang pag-amin na walang salita. Nang gabi, sa kanyang maliit na inuupahan, nakaupo si Miguel na yakap ang kanyang mga tuhod. Ang imahe ng hardin sa itaas ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang alaala niya ay bumalik sa kanilang kabataan kasama si Jojo. Minsan, nakaupo sila sa gilid ng palayan, pinapanood ang paglubog ng araw. Sinabi ng kanyang kuya na may malambing na boses, "Pamilya ang lahat. Huwag mong hayaang sirain ito ng sinuman." Ang mga salitang iyon ngayon ay parang isang huling paalam. Kinabukasan, bumalik muli si Miguel sa bahay. Binati niya sina Rafael at Sofia na naglalaro. Inosenteng nagtanong si Rafael, "Tito, kailan po uwi si Papa?" Sabi ni Mama, nagtatrabaho siya sa malayo. Natigilan si Miguel. Nahaplos na lamang niya ang ulo ng bata. Lalong sumakit ang kanyang puso. Umakyat siyang muli sa ikalawang palapag, nagkukunwaring tinitingnan ang mga halaman. Hinawakan niya ang mamasa-masang lupa, naramdaman ang kakaibang kahalumigmigan. Mula sa loob, mas matapang ang amoy ng bulok pagkatapos ng ulan kagabi. Nang hapon, nakaupo si Miguel sa beranda ng bahay ng kanyang kuya. Sumisindi na ang mga ilaw sa eskinita. Umalingaw-ngaw ang tunog ng Angelus mula sa maliit na kapilya. Ngunit hindi pa rin mapakali ang kanyang isip. Mula sa maliit na sari-sari store ni Mang Rono na nagtitinda ng kape, narinig niya ang 2 binata na nagbubulungan.
Uy, kakaiba yung footage ng tindahan. Kagabi nakita ko si Aling Maria na nagbubuhat ng semento sa kalagitnaan ng gabi. Agad na nilapitan ni Miguel. Mang Rono, pwede ko bang makita ang recording? Nag-aalangan, ipinakita ng may-ari ng tindahan ang maliit na screen sa sulok. Ang petsa ay unang bahagi ng Setyembre. Malinaw na nakita si Maria, kasama ang isang lalaki na hindi kilala, nagtutulak ng kariton na mailamang mga sako ng semento at baldosa. Tense ang kanyang mukha, balisa ang kanyang mga mata. Kahit gabi na, natahimik si Miguel. Lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang kakaibang hardin sa itaas, ang lalong tumitinding amoy ng bulok, ang mga gamit ng kanyang kuya na naiwan. At ngayon, itong recording. Bumigat ang kanyang paghinga, nanginginig ang kanyang kamay, alam ng kanyang puso kung anuman ang itinatago sa bahay na iyon. Hindi magiging maganda ang sagot. Nang gabing iyon, tila dayuhan ang maliit na daan ng sitio Pagsibol. Karaniwang maingay sa mga batang naglalaro. Ngayon, tanging ang madilim na ilaw ang nagdaragdag sa nakakakilabot na pakiramdam. Naglakad si Miguel pa uwi na may mabigat na hakbang. Bawat anino ng puno ay parang nakatingin sa kanya. Sa kanyang inuupahan, naupo siyang tulala. Umiikot sa kanyang isip ang mukha ng kanyang kuya. Bumulong siya ng mahina. Kuya, ano ba talaga ang nangyari? Naging isang pasanin ang mga sumunod na araw. Sa tuwing bumibisita siya, tinitingnan niya ang hardin na iyon na may pangingilabot. Laging sumasalubong si Maria na may bahagyang ngiti. Tila walang nangyari. Ngunit may mga pagkakataong bumibitaw siya ng mga salitang nanunuot. Ang mga taong masyadong mausisa, madalas napapahamak. Ang mga salitang iyon ay nagpatindig ng balahibo ni Miguel. Napagtanto niyang masyado na siyang malalim sa lihim ng bahay na iyon. Ngunit habang sinusubukan niyang lumayo, lalong bumabagabag ang mga anino. Ang mabahong amoy mula sa ikalawang palapag ay lalong tumitindi sa tuwing umuulan. Si Rafael at Sofia ay patuloy na masayang nagtatawanan, walang kaalam-alam. Tanging si Miguel ang nagdadala ng bigat ng hinala. Sa bawat hakbang niya, sumusunod ang tanong. Gaano natin kakilala ang mga taong kasama natin sa bahay? Posible bang ang isang taong araw-araw nating binabati, nakatabi nating natutulog, na nagluluto para sa atin, ay nagtatago pala ng isang madilim na panig na hindi natin kailanman naisip? Hindi na makapagpanggap si Miguel dahil sa tanong na iyon. Alam niyang sa huli, kailangang mabunyag ang katotohanan. Gaano man kapait, gaano man kasakit sa puso, gaano man ito sisira sa buong pamilya niya. Sa pagtatapos ng Oktubre 2022, lalong naging mahalumigmig ang hangin sa sitio Pagsibol. Mas madalas nang bumuhos ang ulan, dala ang amoy ng basang lupa na maihalong manipis na hamog mula sa paanan ng kabundukan. Ngunit sa isa sa mga makipot na eskinita, ang dating sariwang hangin ay naging mabigat. Dahan-dahang kumalat ang mabahong amoy mula sa dalawang palapag na bahay ni Jojo de la Cruz. Sa simula, iilang kapitbahay lamang ang nakapansin. Si Lolo Kiko, na ang bahay ay nasa tapat mismo, ay madalas magreklamo habang nakaupo sa kanyang kawayang silya sa bakuran. Nanunuot sa ilong ang amoy, sabi niya, parang bulok na karne na itinago sa lupa. Matanda na ako, pero hindi pa manhid ang pang-amoy ko. Hindi ito amoy ng pataba. Nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa kapihan. Ang mga kalalakihan na karaniwang abala sa pag-uusap tungkol sa ani ng kamote ay mas madalas nang nagbubulungan. Kakaiba ang asawa ni Jojo. Ilang buwan nang nawawala ang asawa niya, pero kalmado lang siya, at lalong lumalakas ang amoy mula sa bahay niya. Ang mga kababaihan sa maliit na palengke ng sitio Pagsibol ay hindi rin nagpahuli. Pinag-uusapan nila ang hardin sa itaas ni Maria na tila sobrang ayos. Nagsimulang matakot ang mga tao na dumaan sa eskinita na iyon ng mag-isa sa gabi. Ngunit kahit na lumalakas ang mga usap-usapan, walang sinuman ang naglakas loob na direktang mag-akusa. Si Maria ay bumabati pa rin na may bahagyang ngiti. Sa tuwing lalabas siya para bumili ng gulay, sina Rafael at Sofia ay naglalaro pa rin sa bakuran, walang kaalam-alam. Ang buhay sa bahay na iyon ay tila normal na nagpapatuloy. Ngunit alam ni Miguel de la Cruz na sa likod ng kahinahunan na iyon ay mayroong hindi tama.
Sa tuwing bumibisita siya, lalong lumalakas ang kanyang kutob. Nakakasuka ang amoy mula sa ikalawang palapag. Ang hungkag na tunog kapag kinakatok niya ang gilid ng sementadong kahon ay nananatili sa kanyang isipan. Ang teeth recording mula sa tindahan ni Mang Rono ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Lahat ng hindi nakasulat na ebidensya ay pumipigas sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanyang mga gabi. Isang hapon, muling dumating si Miguel. Katatapos lang umulan. Basa pa ang daan sa eskinita. Tumutulo ang tubig mula sa mga dahon ng saging. Sinalubong siya ni Rafael at Sofia na naglalaro ng sungka. Ang ngiti ng mga bata ay nagpasakit sa kanyang puso. Tinitigan nila siya ng may pag-asa, umaasa ng balita tungkol sa kanilang ama. Tito, kailan po uwi si Papa? Natigilan si Miguel at nahaplos na lamang ang ulo nilang dalawa. Nang umakyat siya sa ikalawang palapag, nagpanggap siyang tinitingnan ang mga halaman. Ngunit, sa pagkakataong ito, naglakas loob ang kanyang kamay na maghukay ng kaunti sa sulok ng hardin, gamit ang dulo ng isang maliit na kutsarang dala niya ng palihim. Ilang sentimetro pa lang, naramdaman niya ang isang matigas na layer sa ilalim ng lupa. Mula sa maliit na siwang, mas matapang na amoy ng bulok ang sumingaw. Halos masuka si Miguel, nanginginig ng husto ang kanyang kamay. Agad niyang tinakpan muli ang lupa. Kumakabog ang kanyang puso. Ngayon, sigurado na siyang may nakatanim doon, isang bagay na hindi dapat malaman ng sinuman. Pagbaba niya sa sala, nakatayo si Maria na may dalang mainit na tsaa. Bahagya ang kanyang ngiti, walang emosyon ang kanyang boses. Kung napapagod ka nang pumunta rito, Miguel, mas mabuting huwag ka nang mangialam. Ang mga taong masyadong mausisa, madalas napapahamak. Nag-freeze ang dugo ni Miguel sa mga salitang iyon. Malamig ang kanyang tingin. Tila hindi na tingin ng isang hipag, kundi isang banayad na babala. Nang gabi, hindi makatulog si Miguel. Sa kanyang maliit na inuupahan, naupo siyang tulala na yakap ang kanyang mga tuhod. Ang alaala niya ay lumipad sa kanilang kabataan kasama si Jojo. Noong naglalaro sila ng saranggola sa palayan, noong tumatakbo sila sa maliit na sapa, noong sinabi ng kanyang kuya, pamilya ang dapat laging magtulungan. Umiyak siya ng walang tunog. Naramdaman niyang nagkasala siya, na parabang nabigo siyang protektahan ang kanyang kuya. Kinabukasan, muli siyang dumating. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumiretso sa ikalawang palapag. Umupo siya sa beranda ng bahay, pinagmamasdan ang makipot na eskinita na nagsisimula ng maging maingay sa mga naglalako. Mula sa direksyon ng tindahan, narinig ni Mang Rono ang bulungan ng dalawang binata na kararating lang mula sa panonood ng TV. Lumapit si Miguel at hiniling na ipakita muli ang recording. Matapos panoorin sa pangalawang pagkakataon, lalo siyang nakumbinsi. Lahat ng senyales ay tumuturo sa iisang katotohanan. Hindi umalis ang kanyang kuya. Nasa loob ng bahay na iyon ang kanyang kuya. Ngunit, hindi madali ang maglakas loob na mag-report. Si Miguel ay nasa isang dilema. Alam niyang kung magsasalita siya sa pulisya, masisira ang pamilya ng kanyang kuya. Mawawalan ng ina sina Rafael at Sofia. Ang kanyang matandang ina ay magdadala ng kahihiyan. Ngunit kung mananahimik siya, habang buhay na malilibing ang katotohanan. Nang gabing iyon, naupo siya sa beranda ng kanyang inuupahan, nakatingin sa mga bituin na natatakpan ng ulap. Nanginginig ang kanyang mga labi. Diyos ko, bigyan mo ako ng lakas. Lalong bumigat ang mga sumunod na araw. Ang mabahong amoy mula sa bahay ay lalong kumalat. Ilang residente na ang naglakas loob na magsalita ng mas malakas. May bumubulong sa palengke, mayroon ding naglakas loob na sabihin ng direkta kay Miguel, hindi normal ang amoy na iyan. Kung totoong may nakalibing, maaga o huli, mabubunyag din iyan. Isang maulap na umaga, matagal na nakatayo si Miguel sa dulo ng eskinita, nakatingin sa bahay ng kanyang kuya. Nakasindi pa rin ang ilaw sa beranda. Mahigpit na nakasara ang kurtina sa bintana. Mula sa loob, narinig ang tawanan ng mga bata. Ngunit para kay Miguel, hindi na iyon isang tahanan. Ang bahay na iyon ay isang lihim na kulungan. Isang piping pader na nagtatago ng katotohanan. Bumigat ang kanyang paghinga, kumakabog ang kanyang puso. Sa wakas, bumulong siya sa kanyang sarili. Bukas, pupunta ako sa himpilan ng pulisya.
Ano man ang panganib, kailangang mabunyag ang katotohanan. Nang umagang iyon, nababalot pa rin ng manipis na hamog ang sitio Pagsibol. Dumidikit ang hamog sa mga dahon ng pino at pinupuno ng amoy ng mamasa-masang lupa ang hangin. Ngunit para kay Miguel de la Cruz, hindi iyon isang ordinaryong umaga. Magdamag siyang hindi nakatulog. Ang mga salita ni Maria ay patuloy na umalinggaw sa kanyang tainga, ang mga taong masyadong mausisa, madalas napapahamak. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang babala, kundi isang banta. At sapat na ang bantang iyon para itulak siyang gumawa ng isang malaking hakbang. May mabibigat na hakbang, tinungo niya ang pangunahing kalsada kung saan nakatayo ang himpilan ng pulisya ng sektor ng La Trinidad. Ang simpleng gusali na puti ang pintura ay mukhang ordinaryo lamang. Sa harap nito, iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas, dahan-dahang gumagalaw sa ihip ng hangin sa umaga. Huminto sandali si Miguel sa harap ng tarangkahan, huminga ng malalim at naglakas loob na pumasok. Isang batang pulis ang sumalubong sa kanya sa front desk. Ano po ang maipaglilingkod ko, sir? Paos at nanginginig ang boses ni Miguel. Gusto ko pong i-report ang pagkawala ng aking kapatid. Mahigit 2 buwan na po at sigurado akong may hindi tama. Tinitigan siya sandali ng pulis at pagkatapos ay inanyayahan si Miguel na pumasok sa opisina ng isang opisyal. Sa loob, nakaupo ang isang lalaking nasa edad 40 na may maayos na uniforme. Matatalas ang kanyang mga mata, ngunit kalmado ang tono ng kanyang boses. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Police Major Reyes. Maupo ka. Simulan mo sa umpisa. Ibinuhos ni Miguel ang lahat ng walang pag-aalinlangan, tungkol sa pagkawala ni Jojo mula pa noong katapusan ng Agosto, tungkol sa biglaang paglitaw ng hardin sa itaas, tungkol sa mabahong amoy na lalong lumalakas araw-araw, tungkol sa malamig na kilos ni Maria, hanggang sa TV recording na nagpapakita kay Maria na nagbubuhat ng semento sa kalagitnaan ng gabi kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Matagal na katahimikan ang namayani sa silid matapos magsalita si Miguel. Dahan-dahang tinapik ni Major Reyes ang mesa gamit ang kanyang daliri, tinitimbang ang bawat salitang narinig niya. Kaya, pinaghihinalaan mo ang sarili mong hipag. Yumuko si Miguel at dahan-dahang tumango. Alam kong mabigat na akusasyon ito, sir. Pero kilala ko ang kapatid ko. Hindi siya aalis ng walang paalam. Lahat ng senyales ay bumabalik sa bahay niya. Isinara ni Major Reyes ang isang walang lamang folder sa harap niya at sinabing, sige, aaksyonan namin ito. Pero tandaan mo, huwag kang padalos-dalos. Hayaan mong lahat ay dumaan sa tamang proseso. Tumango si Miguel kahit na kumakabog pa rin ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay sinindihan niya ang isang mahabang mitsa na hindi niya alam kung kailan sasabog. Nang hapon, 2 sasakyan ng pulis ang pumasok sa makipot na eskinita ng sitio Pagsibol. Ang mga residenteng nakaupo sa mga tindahan ay agad na tumayo at nagkumpol-kumpol sa gilid ng daan. Mabilis na kumalat ang mga bulong-bulungan. Dumating na ang mga pulis sa bahay ni Jojo. Sa wakas, kakaiba talaga ang amoy doon. Kawawa naman ang mga anak. Diyos ko po. Naglakad si Miguel sa gitna ng mga tao, kasama ang mga pulis patungo sa bahay ng kanyang kuya. Bawat hakbang ay tila mabigat na para bang hinihila ng lupa ng eskinita ang kanyang mga paa pababa. Sa harap ng bahay, nakatayo na si Maria. Ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng pagkagulat, ngunit mabilis itong naging walang emosyon. Sa malamig na boses, nagtanong siya, anong meron dito, sir? Lumapit si Major Reyes at ipinakita ang kanyang Nakatanggap kami ng report tungkol sa pagkawala ng iyong asawa, si Jose de la Cruz. Kailangan naming inspeksyonin ang bahay na ito. Natahimik sandali si Maria at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Sige po. Walang itinatago ang bahay na ito. Nagsimula na ang pagsisiyasat. Ginalugad ng mga pulis ang sala, itinala ang bawat detalye. Nakasabit pa rin sa dingding ang litrato ng pamilya. Maayos pa rin ang mga damit ni Jojo sa aparador. Maging ang kanyang pitaka at lumang relo ay nasa mesa pa rin. Umiling ang isang pulis at bumulong, kakaiba kung aalis ang isang tao na iiwanan ang lahat ng ito. Umakyat sila sa 2 palapag. Pagbukas ng pinto patungo sa hardin sa itaas,
Isang mabigat na hangin na maihalong kakaibang amoy ang agad na bumungad sa silid. Ilang pulis ang nagtakip ng ilong, nagkatinginan na may seryosong mukha. Lumuhod si Major Reyes, hinawakan ang lupa gamit ang guwantes, at dahan-dahang kinatok ang sementadong pader ng kahon. Isang hungkag na tunog ang narinig. Sapat na para magtala. May indikasyon ng karagdagang layer sa ilalim nito, kalmado niyang sinabi. Nakatayo si Maria sa sulok ng silid. Nakahalukip-kip ang kanyang mga kamay. Tinitigan niya sila na may bahagyang ngiti na mahirap basahin at sinabing, hardin lang po iyan. Ginawa ko para may makain na sariwang gulay ang mga anak ko. Kung mabaho, baka dahil sa pataba ng kambing. Ang tono ng kanyang boses ay tila mapanukso, na parang hinahamon ang sinumang maglakas loob na pagdudahan siya. Hindi agad naghukay ang mga pulis. Kumuha lamang sila ng sample ng lupa, kumuha ng litrato mula sa iba't ibang anggulo, at itinala ang kakaibang amoy na nalalanghap. Lumapit ang isang batang pulis kay Major Reyes at bumulong, Sir, hindi ordinaryo ang amoy. Tumango lamang si Major Reyes at isinulat ito sa kanyang notebook. Ipadala sa laboratorio. Huwag muna tayong magbigay ng konklusyon. Nakatayo si Miguel sa likuran. Basa ng malamig na pawis ang kanyang sentido. Sa tuwing may kumakatok o humahawak sa hardin, kumakabog ang kanyang puso. Lalo siyang nakumbinsi na tama ang kanyang kutob, ngunit kasabay nito ay nangingilabot siyang isipin kung ano ang mabubunyag. Halos isang oras ang lumipas bago natapos ang paunang pagsisiyasat. Lumabas ang mga pulis na may dalang mga plastic bag na naglalaman ng mga sample ng lupa, dokumentasyon ng kamera, at mga tala. Ang mga residenteng naghihintay sa labas ay lalong nag-ingay, nakatingin na puno ng tanong. May bumubulong, may umiiling, mayroon ding nagdarasal sa kanilang sarili. Nakatayo si Miguel na tulala sa bakuran. Sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat hakbang ng mga pulis. Tinapik siya ni Major Reyes sa balikat at sinabing, babalik kami bukas na may kumpletong kagamitan. Ano man ang matuklasan namin, kailangan mong maging handa. Baka hindi ito madaling tanggapin. Lumunok si Miguel at tumango lamang. Alam niyang ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang pamamaraan, kundi isang matinding babala. Mula sa likod ng bintana ng bahay, nakita si Maria na nakatingin sa labas. Nakadikit pa rin sa kanyang mukha ang bahagyang ngiti. Ngunit, sa pagkakataong ito, mayroong mas malamig. Tila hinahamon niya hindi lamang si Miguel, kundi pati na rin ang batas na malapit nang kumatok sa kanyang pintuan. Ang maliit na eskinita ng Sitio Pagsibol ay lalong naging maingay sa mga bulong-bulungan ng gabing iyon. Ngunit para kay Miguel, ang mga boses na iyon ay nawala, nilamon ng pagkabalisa. Sa kanyang puso, tahimik siyang nagdasal, Panginoon, anuman ang mabubunyag bukas, bigyan mo ako ng lakas na tanggapin ito. Kinabukasan, tila nagpipigil ng hininga ang Sitio Pagsibol. Mula pa nang sumikat ang araw sa likod ng mga puno ng pino, kumalat na ang balita sa buong nayon. Ngayong araw, susuriing mabuti ng pulisya ang hardin sa itaas ng bahay ni Jojo de la Cruz. Dumating ang mga residente. May nagkukunwaring dadaan papunta sa palengke. May nakaupo sa tindahan habang naghihintay. Mayroon ding nakatayo sa kanto ng eskinita na may mga tinging puno ng pag-uusisa. Ang makipot na eskinita na karaniwang puno ng boses ng mga bata ay napuno ngayon ng mga bulong-bulungan. Nagpipigil ng boses ang mga tao na parabang natatakot na sirain ang tensyon na lumulutang sa hangin. Mula sa dulo ng kalsada, dahan-dahang pumasok ang dalawang sasakyan ng pulis. Bumukas ang mga pinto. Ilang pulis ang bumaba na may dalang mga drill machine, malalaking martilyo, at mga kahon na naglalaman ng mga ebidensyang bag. Sa harap ng bahay, naghihintay na si Maria Santos. Nakasuot siya ng simpleng blusa na kulay asul. Maayos na nakapusod ang kanyang buhok at walang ekspresyon ang kanyang mukha. Tila walang kahulugan ang lahat ng ito. Sige po, sir. Gawin niyo na lang. Kalmado ang tono ng kanyang boses, ngunit nagpatayo ito ng balahibo ni Miguel. Masyadong kalmado na parabang nanghahamon. Agad na inilikas ng mga pulis ang dalawang anak ni Maria, sina Rafael at Sofia, sa bahay ng kapitbahay upang hindi sila makakita. Nalilito ang mga bata, nagtatanong kung bakit napakaraming pulis. Yumuko si Miguel, nagbabasa ang kanyang mga mata,
durog ang kanyang puso sa pagkakita sa kawalang malay ng kanyang mga pamangkin na hindi pa naunawaan kung ano ang mangyayari. Nagbigay ng maikling utos si Major Reyes. Mag-focus tayo sa hardin sa itaas. Itala ang bawat detalye, huwag kumilos ng mag-isa. Umakyat ang mga pulis sa ikalawang palapag na may mabibigat na hakbang. Pagbukas ng pinto, isang mabigat na hangin ang agad na sumalubong. Walang nagsasalita, ngunit alam ng lahat na hindi iyon ordinaryong amoy. Pinaandar ang drill machine. Umugong ang tunog nito sa buong silid. Nayanig ang baldosa ng kahon, sunod-sunod na lumitaw ang mga bitak. Lumipad ang manipis na alikabo. Nakatayo si Miguel sa likuran na nakakuyom ang dalawang kamay. Sa tuwing nabibiyak ang isang baldosa, pakiramdam niya ay nabibiyak din ang kanyang katawan. Gusto niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya kayang tumalikod. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimulang matuklap ang layer ng baldosa na nagpapakita ng matigas na semento sa ilalim. Ibinaba ang malaking martilyo. Malakas ang tunog ng unang pagpalo na nagpatahimik sa mga residente sa labas. Ipagpatuloy, matigas na sabi ni Major Reyes. Nagdulot ng bagong bitak ang sumunod na pagpalo. Mula sa maliit na siwang, mas malakas na lumabas ang mabigat na hangin. Ilang pulis ang nagtakip ng ilong, ngunit patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Nagpigil ng hininga si Miguel, nasusuka ang kanyang tiyan. Sa kanyang puso, iisa lang ang kanyang dalangin, Diyos ko, palakasin mo ako. Sa labas ng bahay, lalong tumahimik ang paligid. Ang tunog ng martilyo ay maihalong buntong hininga. Ang mga taong nagpipigil ng pag-uusisa ay maihalong pangingilabot. Nakatayo si Maria sa sulok ng silid. Nakatingin ang kanyang mga mata kay Miguel. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ito isang malamig na tingin. Ibinuka niya ang kanyang bibig at bumulong, kapag binuksan ang lahat ng ito, huwag kang umasang magiging payapa ang buhay mo. Nanginig si Miguel sa mga salitang iyon. Ngunit tinitigan niya ito nang hindi sumasagot. Pagkatapos ng halos isang oras, nabiyak ang isang bahagi ng semento. Mas malinaw na lumabas ang matapang na amoy na nagpaatras sa ilang pulis. Sinabi ng isang pulis, Sir, hindi ito normal. Kailangan natin ng karagdagang maskti. Tumango si Major Reyes. Hihinto muna tayo sandali. Ihanda muli ang mga kagamitan. Pagkatapos nito, wala nang atrasan. Itinakip ni Miguel ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Tumulo ang kanyang mga luha. Alam niyang malapit nang mabunyag ang lahat. Mula sa maliit na kapilya sa dulo ng eskinita, umalinggaw ang tunog ng Angelus, kasabay ng huling pagpalo ng martilyo. Yumuko ang mga residente sa labas. May nagdarasal, may humahawak sa dibdib na may tensyon sa mukha. Tiningnan ni Major Reyes ang kanyang mga tauhan. Magpapatuloy tayo pagkatapos ng maikling pahinga. Bukas ng umaga, sisimulan na ang buong paghukay. Muling tumahimik ang silid sa mga salitang iyon. Alam ng lahat na hindi na magiging pareho ang bukas. Lumingon si Miguel kay Maria. Huminga ng malalim ang babae at bumulong na halos hindi marinig. Minsan, mas mabuting may mga bagay na nananatiling nakalibing. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin na nagpabigat sa kapaligiran. Nang gabi, napuno ng usapan ng mga residente ang Sitio Pagsibol. Puno ang kapihan. Bawat isa ay nanghula kung ano ang nasa ilalim ng hardin na iyon. May bumubulong na baka bangkay lang ng hayop. May naniniwalang iyon ang bangkay ni Jojo. Ngunit anuman ang kanilang hula, ang takot at pag-uusisa ay naghalo-halo. Naglakad si Miguel pa uwi na may nanginginig na hakbang. Ang kanyang ulo ay puno ng mga alaala ng kanilang kabataan, puno ng tawanan ng kanyang kuya na ngayon ay baka alaala na lamang. Sa kanyang inuupahan, naupo siya sa sahig, tinakpan ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang kanyang mga labi. Kuya, ipinapangako kong bukas ay mananatili ako roon, hihintayin kang lumabas, kahit sa pinakamasakit na paraan. Nang umagang iyon, ang Sitio Pagsibol ay parang isang malaking entablado na naghihintay na bumukas ang kurtina. Kasisikat pa lamang ng araw sa likod ng tuktok ng kabundukan. Ngunit, ang makipot na eskinita ay siksikan na ng mga residente. Mula sa mga batang mausisa,
mga inang nagtatakip ng bibig gamit ang alampay, hanggang sa mga amang nakatayo na nakahalukip-kip, lahat ay naghihintay kung ano ang mangyayari sa bahay ni Jojo de la Cruz. Bandang 9:00, huminto ang dalawang sasakyan ng pulis sa bungad ng eskinita. Mas maraming tauhan ang ibinaba sa araw na iyon. May dala silang malalaking drill machine, mga martilyong bakal, bareta, at mga kahon na naglalaman ng mga ebidensyang bag at body bag. Agad na gumilid ang mga residente para magbigay daan. Lalong umingay ang mga bulong-bulungan. Ngayong araw, mabubuksan na ang lihim ng bahay na iyon. Nakatayo si Miguel de la Cruz sa dulo ng kalsada. Namumutla ang kanyang mukha dahil sa magdamag na hindi pagtulog. Pula ang kanyang mga mata, pagod ang kanyang katawan. Ngunit pinilit niyang palakasin ang kanyang mga hakbang. Sa kanyang puso, bumulong siya, "Kuya, sasamahan kita ngayon. Ano man ang matagpuan ko." Sa harap ng bahay, nakatayo si Maria Santos na may itim na belo na nakatakip sa kanyang ulo. Blanko pa rin ang kanyang mukha, halos walang ekspresyon. Lumingon lamang siya sandali sa mga tao at pagkatapos ay pumasok muli sa bahay. Sumikip ang dibdib ni Miguel nang makita iyon. Napakalamig ng kanyang pakikitungo. Tila walang dapat ikatakot. Agad na inilikas ng mga pulis sina Rafael at Sofia sa bahay ng kapitbahay. Inosenteng nagtanong ang mga bata kung bakit puno ng pulis ang kanilang bahay. Hinaplos ni Miguel ang kanilang ulo na may pilit ng ngiti. Ipaliwanag ni Tito, "Mamaya, anak." Nanginginig ang kanyang puso. Nagbigay ng maikling utos si Major Reyes. Mag-focus sa hardin sa itaas. Walang kikilos ng mag-isa. Itala ang lahat ng detalye. Umakyat ang mga pulis sa ikalawang palapag na may matatag na hakbang. Pagbukas ng pinto, isang mabigat na amoy ang agad na sumalubong, mas matapang kaysa sa nakaraang araw. Umugong ang drill machine, sinisira ang layer ng semento na may bitak na mula pa kagabi. Ang tunog ng pagpalo na maihalong alikabok ay pumuno sa silid. Sa tuwing tumatagos ang drill, lalong bumibigat ang hangin. Ilang minuto ang lumipas, lalong lumaki ang siwang. Mula sa loob, lumabas ang isang nanunuot na amoy ng bulok na nagpadoble ng maskara sa ilang pulis. "Sir, kakaiba talaga ang amoy," sabi ng isang batang pulis. Tumango lamang si Major Reyes. Ipagpatuloy. Nakatayo si Miguel sa likuran. Naninigas ang kanyang katawan, nanginginig ang kanyang kamay. Nagpigil siya ng hininga kahit nasusuka ang kanyang tiyan. Iisa lang ang kanyang dalangin. "Diyos ko, bigyan mo ako ng lakas." Ang huling pagpalo ng martilyo ay nagpabagsak sa layer ng semento. Natahimik ang lahat. Mula sa ilalim, lumitaw ang isang gusot na itim na plastik na balot. Mayroong 3 malalaking sako. May punit ang ilan. Isang malabong likido ang tumagas. Isang mabahong amoy ang pumuno sa silid na nagpaatras sa ilang pulis na halos masuka. Katahimikan ang bumalot sa silid. Pinatay ang drill machine. Tanging ang mabibigat na hininga ng mga pulis ang natira. Lumapit si Major Reyes. Matigas ang kanyang boses kahit natensyonado ang kanyang mukha. Kunanan ng litrato at itala ang posisyon. Ituring ang lahat bilang ebidensya. Agad na kumilos ang forensic team. Kumuha sila ng litrato mula sa iba't ibang anggulo at pagkatapos ay inangat ang mga sako isa-isa papunta sa isang plastik na trapal. Ang malambot na tunog ng ilipat ang mga sako ay nagpatayo ng balahibo ng lahat. Sa labas, ang mga residenteng naghihintay ay biglang sumigaw sa takot. May tumakbo palayo, may nagdasal na nanginginig ang boses. Nagtakip ng bibig ang mga ina. Mahigpit na niyakap ang mga bata para hindi makakita. Ngunit mabilis na kumalat ang mga bulong-bulungan. Totoo nga, may bangkay sa ilalim ng hardin na iyon. Itinakip ni Miguel ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Dumaloy ang kanyang mga luha, nanginginig ang kanyang katawan. Alam niyang ang sagot na matagal na niyang hinahanap ay nasa harap na ng kanyang mga mata. Hindi kailanman umalis ang kanyang kuya. Nandito lang siya palagi. Tahimik na nakalibing sa ilalim ng lunti ang hardin. Lumapit si Maria. Matalas ang kanyang tingin. "Sa tingin ninyo kaya ninyong harapin ang nabuksan na?" Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses na nagpalingon sa lahat.
May tumingin sa kanya ng may galit, mayroon ding umatras sa takot. Hindi na napigilan ni Miguel. Sumigaw siya sa desperasyon. Basag ang kanyang boses. Anong ginawa mo kay Kuya Jojo? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses na nagpayuko sa ilang pulis na puno ng awa. Hindi sumagot si Maria. Bahagya lamang kumunot ang kanyang mga labi. Halos maging isang ngiti. Agad na nagbigay ng mahigpit na utos si Major Reyes. I secure ang crime scene. Lagyan ng police line. Tanging ang team lamang ang pwedeng pumasok. Pinutol ng kanyang matigas na boses ang tensyon. Mabilis na kumilos ang mga pulis, tinakpan ang buong lugar ng dilaw na tape. Napaupo si Miguel sa sahig. Kinapa niya ang may bitak na maalikabok na baldosa na parabang naghahanap ng kakapitan. Sa kanyang isip, iisa lang ang mapait na katotohanan. Mula sa sandaling iyon, ang kanyang buhay at ang buong pamilya niya ay hindi na magiging pareho. Sa labas ng bahay, lalong naging magulo ang sitwasyon. Dumating ang mga lokal na mamamahayag na may dalang mga kamera, kumukuha ng litrato mula sa likod ng police line. Nagkumpulan ang mga residente. May umiiyak, may nanginginig, may abala sa pagbubulungan. Ang bahay ni Jojo de la Cruz na dating ordinaryo lamang ay naging simbolo na ngayon ng misteryo at pangingilabot. Ang sitio Pagsibol na karaniwang maingay sa mga batang naglalaro ay naging tahimik, na puno lamang ng mga bulong ng takot. Nakatayo si Miguel sa bakuran. Blanko ang kanyang mga mata, nakatingin sa itim na plastik na sako na ibinaba na. Mabigat ang kanyang paghinga, nang hihina ang kanyang katawan. Tahimik siyang nagdasal. Kuya, sa wakas ay natagpuan ka na, kahit sa pinakamasakit na paraan. Nang gabing iyon, kumalat ang balita tungkol sa pagkakadiskubre sa bangkay ni Jojo sa buong La Trinidad. Isinahimpapawid ng lokal na radyo ang balita, puno ng mga larawan ng police line sa social media. Nagkagulo ang sitio Pagsibol. Dumating ang mga tao mula sa kalapit na nayon, gustong makita ang bahay na nababalot na ngayon ng dilaw na tape. Ngunit para kay Miguel, walang kahulugan ang lahat ng iyon. Ang mayroon lamang ay isang malalim na sugat. Tinitigan niya ang mga bituin sa kalangitan ng gabi. Tumulo ang kanyang mga luha ng walang tunog. Kuya, ipinapangako kong hahanapin ko ang hustisya para sa iyo. Gabi matapos ang paghukay sa bahay ni Jojo, ang himpilan ng pulisya ng sektor ng La Trinidad ay puno ng ingay. Ilang mamamahayag ang naghihintay sa labas ng bakod. Nakahanda ang mga ilaw ng kamera sa tuwing mailalabas na pulis. Sa loob, mas matindi ang tensyon. Ang mga itim na plastik na sako na naglalaman ng mga bahagi ng katawan ay inilipat na sa forensic laboratory sa Maynila. Isasagawa na ang autopsy. Nakaupo si Miguel sa isang kahoy na upuan sa waiting room. Namumutla ang kanyang mukha, pagod ang kanyang katawan, ngunit hindi tumitigil sa pag-ikot ang kanyang isip. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, muli niyang naaamoy ang matapang na amoy mula sa hardin sa itaas. Naririnig niyang muli ang tunog ng plastik na sako nang iangat ito. Nakikita niya ang malamig na ngiti ni Maria na tila hinahamon ang mundo. Sumisikip ang kanyang dibdib, tumutulo ang kanyang mga luha ng walang tunog. Hindi nagtagal, tinawag siya ng isang pulis. Pasok po, Sir Miguel. Hinihintay na po kayo ni Major Reyes. May mabibigat na hakbang, pumasok si Miguel sa interrogation room. Sa loob, isang makapal na folder ang nakapatong sa mesa. Nakaupo si Major Reyes na may seryosong mukha, tinitigan si Miguel nang may matalas ngunit puno ng empatsyang tingin. Kailangan namin ng kumpletong salaysay mula sa iyo. Lahat ng nakita mo mula sa simula. Kalmado ngunit matigas ang kanyang boses. Tumango si Miguel. Sa nanginginig na boses, isinalaysay niyang muli ang lahat. Ang kakaibang amoy ng lupa mula sa hardin, ang malamig na tingin ni Maria, ang TV recording na nagpapakita ng semento sa kalagitnaan ng gabi, hanggang sa mga inosenteng anak na nagtatanong tungkol sa kanilang ama. Paminsan-minsan, humihinto si Miguel para pigilan ang pag-iyak. Itinala ng pulis ang bawat detalye ng walang pinalampas na salita. Samantala, sa forensic laboratory sa Maynila, puspusan ang trabaho ng mga doktor sa pagsusuri sa laman ng mga plastik na sako. Isang matapang na amoy ang pumuno sa silid, na tila hindi sapat ang maskara.
Mula sa mga natirang damit na nakadikit, natagpuan ang isang gusot na tela ng damit. Mula sa isa sa mga bulsa, nahulog ang isang susi ng motorsiklo na may keychain na hugis kalabaw, isang bagay na agad na nakilala bilang pag-aari ni Jojo. Nagkatinginan ang mga pulis. Ang simpleng bagay na iyon ay maaaring maging isang matibay na ebidensya. Ang paunang resulta ng autopsy ay nagpakita na namatay ang biktima noong katapusan ng Agosto. Mayroong sugat na dulot ng malakas na pagpalo sa ulo. Walang senyales ng aksidente. Malinaw na nagpapakita ng karahasan ang sugat. Lalong nakumbinsi ang mga pulis na hindi ito simpleng pagkawala, kundi isang pagpatay. Kinabukasan, ipinatawag si Maria sa himpilan ng pulisya. Dumating siya na may kalmadong hakbang, nakasuot ng puting blusa. Ang mga residenteng nakakita ay nagbulungan lamang. May umiiling, hindi makapaniwala. Paano magiging ganoon kakalmado ang isang asawa matapos matagpuan ang bangkay ng kanyang asawa sa sarili niyang bahay? Sa interrogation room, tuwid na nakaupo si Maria. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan, diretso ang tingin. Tinitigan siya ni Major Reyes. Ginang Maria, ang 3 plastik na sako na natagpuan sa inyong bahay ay naglalaman ng mga bahagi ng katawan na may mga katangiang tumutugma kay Jojo. Natagpuan din namin ang susi ng kanyang motorsiklo. Sandaling nagbago ang mukha ni Maria, ngunit mabilis siyang huminga ng malalim. Lagi niyo na lang akong inaakusahan. Pwedeng inilagay lang iyan ng ibang tao. Hindi kuta ang bahay na iyon. Kahit sino pwedeng pumasok. Walang emosyon at halos mapanukso ang tono ng kanyang boses. Dahan-dahang tinapik ni Major Reyes ang mesa. Ipinakikita rin ng autopsy na may malakas na pagpalo sa ulo ng biktima. Iyon ay matibay na ebidensya na hindi siya umalis kundi pinatay. Natahimik sandali si Maria at pagkatapos ay sinabing may mapait na tono, si Jojo, matigas ang ulo, marami siyang kaaway. Bakit ako agad ang sinisisi ninyo? Si Miguel, na ipinatawag sa loob, ay halos hindi makapaniwala sa narinig niyang pagtanggi. Basag ang kanyang boses, puno ng sakit. Maria, bakit hindi ka nalang magtapat? Ano ang kasalanan ni Kuya Jojo para magawa mo ito? Lumingon si Maria, malamig ang kanyang mga mata. Pinili ng kapatid mo ang sarili niyang landas. Huwag mo akong sisihin dahil hindi ninyo matanggap ang katotohanan. Natahimik ang silid. Isinara ni Major Reyes ang folder, pinipigilan ang sarili na huwag masyadong magmadali. Sige, magpapatuloy ang investigasyon. Sa mga ebidensyang mayroon kami, ikaw pa rin ang pangunahing suspect. Bahagya lamang umiti si Maria. Ang ngiting iyon ay lalong nagpadurog sa puso ni Miguel. Ngunit, alam niyang unti-unti nang nabibitak ang pader ng kasinungalingan. Dumilim na sa sitio pagsibol. Ngunit nanatiling maliwanag ang bahay ni Jojo. Nakakabit pa rin ang police line sa harap ng pinto. Ang ilaw ng mga pulis ay tumatama sa hardin sa itaas na ngayon ay bukas na. Nagkumpulan ang mga residente sa gilid ng kalsada. May bumubulong, may nakatingin lamang na blanko. Ang bahay na iyon ay hindi na isang tahanan, kundi isang monumento ng kalungkutan at misteryo. Sa himpilan ng pulisya, nakatanggap ng bagong ulat ang mga investigador mula sa crime scene team. Sir, habang hinuhukay namin ng mas malalim ang sulok ng hardin, nakakita kami ng isang sako na mailamang matigas na bagay. Tumango si Major Reyes. Ipadala agad sa laboratorio. Kinabukasan, ang bagay na iyon ay nakalatag na sa evidence table. Isang kinakalawang na bareta na may natuyong mansa na kulay kayumanggi. Sa tabi nito, isang maliit na bote na may malabong label ang naglalaman ng isang puting likido. Ipinaliwanag ng pulis, pinaghihinala ang sleeping pills po, sir. Ang paunang pagsusuri ay nagpapakita na ang nilalaman nito ay kapareho ng nasa tiyan ng biktima. Pero hinihintay pa namin ang kumpletong resulta. Itinakip ni Miguel ang kanyang bibig gamit ang nanginginig na kamay. Ang alaala niya ay lumipad sa mga reklamo ni Jojo ilang buwan na ang nakalipas tungkol sa kape ng kanyang asawa na nagpapatulog sa kanya ng mabilis. Ang alaalang iyon ngayon ay parang isang palatandaan na matagal nang hindi napansin. Nang hapon, muling ipinatawag si Maria. Tila mas maliit ang interrogation room kaysa dati. Inilagay ni Major Reyes ang bareta at bote sa mesa. Matigas ang kanyang boses.
Ginang Maria, natagpuan ang mga bagay na ito na nakalibing sa hardin sa itaas ng inyong bahay. Isang kinakalawang na bareta at isang bote ng sleeping pills. Maaari mo bang ipaliwanag? Tinitigan sandali ni Maria ang dalawang bagay at pagkatapos ay nagkibit balikat. Luma na ang bareta na iyan. Nakalimutan ko nang ang nandyan pa. Ang sleeping pills ay reseta ng doktor para sa akin. Madalas akong hindi makatulog. Sumandal si Major Reyes. Ang problema, ang likido sa bote na ito ay katulad ng natagpuan sa katawan ng biktima at maayos na nakalibing ang bareta na ito. Hindi basta iniwan lang. Huminga ng malalim si Maria. Matigas ang ulo ni Jojo. Maraming hindi gusto sa kanya. Masyado ninyo akong inaakusahan. Si Miguel, na nakaupo sa sulok, ay sumabog na. Nagbabasa ang kanyang mga mata, paos ang kanyang boses. Maria, tigilan mo na ang pagdadahilan. Walang kaaway si Kuya Jojo dito. Ikaw ang kasama niya araw-araw. Alam mo kung ano ang nangyari. Lumingon si Maria. Matalas ang kanyang tingin. Miguel, paminsan-minsan ka lang dumadalaw. Hindi mo alam ang laman ng bahay na iyon. Huwag kang magmarunong. Tumaas ang tensyon sa silid. Tinitigan ni Major Reyes si Maria. Habang lalo kang nagkakaila, lalong lumilinaw na may itinatago ka. Ang mga ebidensya ay tumuturo sa loob ng bahay na ito. Hahalukayin namin ito hanggang sa hindi mo na maitanggi ang katotohanan. Ipinikit sandali ni Maria ang kanyang mga mata at pagkatapos ay binuksan muli na may bahagyang ngiti. Sige, pero huwag kayong magugulat kung ang matutuklasan ninyo ay hindi tulad ng inaakala ninyo. Muling tumahimik ang silid. Yumuko si Miguel. Tumulo ang kanyang mga luha. Bumulong siya sa kanyang sarili, Kuya, patawarin mo ako. Huli na nang maintindihan ko. Nang umagang iyon, mabigat ang hangin sa La Trinidad. Mababa ang mga maulap na ulap. Tila nagpipigil ng hininga ang kalangitan, naghihintay ng balita. Sa himpilan ng pulisya, tensyonado ang sitwasyon. Ang lahat ng hinihintay na resulta ng forensic ay dumating na mula sa Maynila. Isang makapal na dokumento, mga litrato mula sa laboratorio, at mga ulat ng chemical test ang nakapatong sa mesa ni Police Major Reyes. Nakaupo si Miguel sa waiting room. Namumutla ang kanyang mukha dahil sa kakulangan ng tulog. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamay, sinusubukang ihanda ang kanyang puso. Bawat segundong lumilipas ay parang isang pasanin. Alam niya ngayong araw matutukoy ang direksyon ng investigasyon. Pumasok si Major Reyes sa interrogation room. Nakaupo na si Maria sa isang bakal na upuan. Nakapusas na ngayon ang kanyang mga kamay. Kahit na blanko pa rin ang kanyang mukha, may kaunting tensyon sa kanyang mga mata. Dahan-dahang binuksan ni Budi ang folder at sinabing may diin, Ginang Maria, lumabas na ang resulta ng laboratorio. Ang bareta na natagpuan namin sa hardin ay hindi lamang may bahid ng dugo ng biktima, kundi mayroon ding fingerprints mo. Sandaling nanigas ang mukha ni Maria, ngunit mabilis siyang huminga ng malalim, sinusubukang kontrolin ang sarili. Fingerprints. Natural lang. Ginamit ko iyan noon para sa hardin. Hindi iyon ebidensya na ako ang pumalo sa kanya. Tinapik ni Major Reyes ang mesa gamit ang kanyang hintuturo, pinipigilan ang emosyon. Hindi lang iyan, ang bote ng sleeping pills na natagpuan namin ay may likido na may kaparehong nilalaman ng nasa tiyan ng biktima. Mahirap sabihing nagkataon lang ang lahat ng ito. Bahagyang umiti si Maria. Kahit na nagsisimula nang mawala ang kanyang kahinahunan, sa tingin niyo ba tanga ako? Pwedeng i-frame up ang ebidensya. Kahit sino pwedeng maglagay ng bote na iyon sa bahay ko. Hindi na napigilan ni Miguel na nakaupo sa sulok. Basag ang kanyang boses, puno ng sakit. Maria, tigilan mo na ang pagdadahilan mo. Hindi dapat mamatay si Kuya Jojo sa ganitong paraan. Alam mo kung anong klaseng tao siya. Lumingon si Maria. Malamig ang kanyang mga mata, mababa ngunit nanunuot ang kanyang boses. Miguel, ang nakikita mo lang ay ang panlabas na anyo ng kapatid mo. Hindi mo siya kasama sa bahay. Huwag kang magmarunong. Muling tumahimik ang silid, lumala ang tensyon. Sumandal si Major Reyes.
Mabigat, mabagal, ngunit matalas ang kanyang boses. Kung ganoon, ano talaga ang nangyari sa bahay na iyon? Natagpuan din namin ang kasaysayan ng komunikasyon ni Jojo sa isang babaeng nagngangalang Isabel. Iyon ba ang dahilan kung bakit ka nakaramdam ng banta? Sa unang pagkakataon, nagbago ang tingin ni Maria. May isang maikling kislap sa kanyang mga mata. Mabilis siyang yumuko, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang magulong buhok. Huwag niyong isali ang personal na usapin. Wala kayong alam. Natigilan si Miguel nang marinig ang pangalang iyon. Isabel. Naalala niyang narinig niyang binanggit ni Jojo ang pangalang iyon sa isang tawag sa telepono. Ngunit hindi siya naghinala. Ngayon, tila nagsisimula ng magkabit-kabit ang lahat ng piraso. Dahan-dahang isinara ni Major Reyes ang folder. Malamig pa rin ang kanyang boses. Habang lalo kang nagsasara ng iyong bibig, lalong lumilinaw ang direksyon ng investigasyon. Nasa amin na ang mga ebidensya. Isa lamang sa mga pinto ang pangalan ni Isabel. Patuloy naming hahalukayin hanggang sa mabuksan ang lahat. Natahimik si Maria. Hindi na kasing tigas ng dati ang kanyang mukha. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata at pagkatapos ay binuksan muli na may bahagyang ngiti. Kung ganoon, sige, pero huwag kayong magugulat kung ang katotohanan ay hindi kasing simple ng inaakala ninyo. Yumuko si Miguel. Tumulo ang kanyang mga luha. Sa kanyang puso, bumulong siya ng mahina. Kuya, patawad, huli na nang mapansin ko ang lahat. Samantala, sa labas ng interrogation room, lalong naging maingay ang himpilan ng pulisya. Nagkumpulan na ang mga lokal na media sa labas ng bakod, naghihintay ng pinakabagong update. Kumalat ang mga usap-usapan sa mga kalapit na nayon. Nagbubulungan ang mga residente ng Sitio Pagsibol sa kapihan. May naniniwalang si Maria ang may kasalanan, mayroon ding nagsasabing biktima lamang siya ng sitwasyon. Sa laboratorio, kinukumpleto ng forensic team ang kanilang ulat. 3 pangunahing bagay ang sinasabi ng huling resulta. Una, namatay ang biktima dahil sa malakas na pagpalo sa ulo gamit ang isang mapurol na bagay na tugma sa natagpuang bareta. Ikalawa, may mataas na antas ng sleeping pill sa tiyan ng biktima, sapat para mawalan siya ng malay. Ikatlo, malinaw na nakilala ang fingerprints ni Maria sa bareta. Halos hindi matututulan ang kombinasyon ng mga ebidensyang ito. Dinala ni Major Reyes ang ulat sa investigation room. Muli niyang tinitigan si Maria. Ginang, lalong tumitibay ang ebidensya. Iminumungkahi kong tigilan mo na ang pagkakaila. Habang lalo kang nagmamatigas, lalong bibigat ang parusang naghihintay sa iyo. Kinagat ni Maria ang kanyang labi, naninigas ang kanyang mukha. Ngunit sa unang pagkakataon, nagbabasa ang kanyang mga mata. Yumuko siya at sinabing mahina, hindi ninyo naiintindihan. Natatakot lang akong mawala ang lahat. Tinitigan siya ni Miguel. Hindi ka lang nawalan, Maria. Ginawa mong mawalan ng ama ang mga anak mo, ng manugang ang nanay ko, at ng kapatid ako. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit puno ng pighati. Muling tumahimik ang silid. Tanging ang mabigat na tiktak ng orasan sa dingding ang maririnig. Dahan-dahang umulan sa labas. Nababalot ng malungkot na hamog ng hapon ang Sitio Pagsibol. Para sa mga residente, ang kasong ito ay naging isang malaking kwento na. Pinag-uusapan sa palengke, sa palayan, sa tindahan. Ngunit para kay Miguel, hindi ito isang kwento lamang. Ito ay isang totoong sugat na nagmarka sa kanyang pamilya magpakailanman. Kulay abo ang kalangitan sa La Trinidad ng hapong iyon. Dahan-dahang bumuhos ang ulan, binabasa ang bakura ng himpilan ng pulisya. Mula sa likod ng maliliit na reha sa pansamantalang selda, nakaupo si Maria Santos na nakayukyok. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Namumutla ang kanyang mukha, ngunit pilit pa ring nagpapakita ng katatagan ang kanyang mga mata. Mula nang ianunsyo ang resulta ng forensic kaninang umaga, nagsimulang magbago ang kanyang kilos. Kung dati ay lagi siyang sumasagot ng malamig, ngayon ay paminsan-minsan siyang natatahimik, yumuyuko, o humihinga ng malalim. Tila unti-unting nabibitak ang pader na kanyang itinayo. Nagpasya si Police Major Reyes na ipagpatuloy ang interogasyon ng gabing iyon. Ginawang mas tahimik ang kanyang opisina. Iisa lamang ang ilaw sa mesa.
Walang maraming pulis, tanging si Reyes, isang batang investigador na nagtatala, at si Miguel na nakaupo sa sulok bilang saksi ng pamilya. Dinala si Maria sa loob na may posa sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang umupo, nakayuko. Binuksan ni Major Reyes ang folder at inilagay sa mesa. Malinaw ang resulta ng forensic na ito, ginang. Ang pagpalo sa ulo ng biktima ay tumutugma sa natagpuang bareta. May sleeping pill sa kanyang tiyan na may kaparehong nilalaman ng nasa maliit na bote mula sa inyong bahay. Nasa bareta rin ang fingerprints mo. Ano pa ang maaari mong itanggi? Natahimik ang paligid. Nakatingin si Maria sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang lumabas na tunog. Nagpigil ng hininga si Miguel. Para sa kanya, napakabigat ng sandaling ito. Gusto niyang marinig ang katotohanan, ngunit natatakot din siya sa sagot na lalabas. Sumandal si Major Reyes. Maria, alam kong hindi ka masamang tao mula sa simula. Walang sinuman ang bigla na lang nagiging mamamatay tao ng walang dahilan. Gusto naming malaman kung bakit. Sabihin mo ang katotohanan para sa iyong mga anak. Lumingon si Maria dahil sa mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon, nagbabasa ang kanyang mga mata, dahan-dahang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Huminga siya ng malalim at basag ang kanyang boses. Natatakot lang ako. Natatakot na mawala ang lahat. Tumingala si Miguel. Sumisikip ang kanyang dibdib. Mawala ang ano, Maria? Ginawa mo kaming lahat na mawala ni Kuya Jojo. Kinagat ni Maria ang kanyang labi. Nanginginig ang kanyang boses. Mula pa noong simula ng taon na iyon, nagbago si Jojo. Madalas siyang lumabas sa gabi, madalas may kausap sa telepono. Naghinala ako, natakot ako. Hindi ako makatulog gabi-gabi. Sa tuwing nakikita ko siya, nararamdaman kong iiwanan niya ako at dadalhin ang mga bata. Natahimik si Miguel. Sa kanyang puso, naalala niya ang pangalang Isabel na nabanggit sa investigasyon. Totoo nga, may anino ng ibang tao na bumabagabag sa pagsasama ng kanyang kuya. Dahan-dahang sinabi ni Major Reyes, kaya selos ang nagtulak sa iyo na gawin ito. Itinakip ni Maria ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Nang gabing iyon, huling gabi ng Agosto, nag-away kami ng malala. Nagsalita si Jojo tungkol sa paghihiwalay. Sinabi niyang mas mabuting maghiwalay kaysa patuloy na mag-away. Nagdilim ang isip ko dahil sa mga salitang iyon. Hindi ko matanggap ang katotohanan. Basag ang kanyang boses. Humikbi siya. Nilagyan ko ng sleeping pills ang kape niya. Akala ko para lang kumalma siya, para hindi na siya magalit. Pero nang makatulog siya, kinuha ko. Kinuha ko ang bareta. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ko. Gusto ko lang siyang tumigil sa pagsasalita tungkol sa pag-iwan sa akin. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Dumaloy ang kanyang mga luha. Ang imahe ng kanyang malambing na kuya na laging nagpapayo ay nakalarawan na ngayon na nakahandus sa isa kamay ng sarili niyang asawa. Dahan-dahang tinapik ni Major Reyes ang mesa. Kaya pagkatapos niyon, pinagputol-putol mo ang kanyang katawan at inilibing sa ilalim ng hardin sa itaas. Dahan-dahang tumango si Maria. Wasak ang kanyang mukha. Nataranta ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gusto ko lang itago ang lahat. Akala ko kung may hardin, maniniwala ang mga tao na maayos ang bahay namin. Dinidiligan ko ang mga halaman na iyon araw-araw na para bang walang nangyari. Lumingon si Miguel na may mukhang puno ng sakit. Maria, bakit hindi ka nalang nagsalita? Bakit hindi ka humingi ng tulong sa pamilya? Lalong lumakas ang iyak ni Maria. Nahihiya ako, Miguel. Natatakot akong kamuhian ninyong lahat. Natatakot akong kunin sa akin ang mga anak ko. Akala ko kung itatago ko ang lahat ng ito, mapapanatili ko sila. Pero tingnan mo ngayon na wala na sa akin ang lahat. Natahimik ang silid, tanging ang tunog ng pag-iyak ang maririnig. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang upuan, sinusubukang pigilan ang galit na maihalong awa. Sa wakas, isinara ni Major Reyes ang folder. Mabigat ngunit kalmado ang kanyang boses.
Sige, itatala ang iyong pag-amin pero tandaan mo, hindi ito ang katapusan. Magpapatuloy pa rin ang proseso ng batas. Yumuko si Maria, tumutulo pa rin ang kanyang mga luha. Mukha siyang wasak, ngunit kasabay nito ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Dahil ang bigat na ilang buwan niyang itinatago ay sa wakas ay nasabi na. Dahan-dahang tumayo si Miguel. Muli niyang tinitigan si Maria. Pula ang kanyang mga mata. Tama ka, Maria. Nawala na sa iyo ang lahat. Pero ang pinakamasakit, ginawa mong mawala ng dalawang magulang ang mga anak mo. Humikbi si Maria, nakatakip ang mukha sa kanyang mga kamay. Lumabas si Miguel sa silid na may mabigat na hakbang. Lalong lumakas ang ulan sa labas, binabasa ang bakura ng himpilan ng pulisya. Para kay Miguel, ang gabing iyon ay isang pagbabago. Ang katotohanang hinahanap niya ay sa wakas ay nabunyag. Kahit sa pinakamasakit na paraan, naglakad siya pauwi na may wasak na puso, dala ang isang determinasyon sa kanyang panalangin. Kuya, natagpuan ko na ang sagot. Ngayon, ang tungkulin ko ay alagaan ang mga anak mo para sila ay lumaki pa rin ng may pagmamahal, hindi maisugat. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pag-amin ni Maria Santos ay kumalat na sa buong sitio Pagsibol. Mula sa kapihan, tradisyonal na palengke, hanggang sa palayan, nagbubulungan ang mga tao na tila hindi makapaniwala na ang isang simpleng babae ay kayang magtago ng ganoon kadilim na lihim. Ngunit, ang pinakamabigat ay hindi ang mga usap-usapan ng mga residente, kundi kung paano nakarating ang balita sa malaking pamilya ni Jojo. Umuwi si Miguel sa bahay ng kanyang ina sa isang malungkot na hapon. Maulap ang kalangitan, basa ang mga dahon, tira ng ulan. Sa beranda ng simpleng kahoy na bahay, nakaupo ang kanyang ina sa isang kawayang silya. Namumutla ang kanyang mukha, namamaga ang kanyang mga mata dahil sa magdamag na hindi pagtulog. Nang makita niyang dumating si Miguel, umayos ng upo ang matandang babae. Kahit na mukhang mahina ang kanyang katawan, sa paos na boses na halos pabulong, nagtanong siya, totoo ba ang sinasabi ng mga tao? Totoo ba ang umamin na ang manugang mo? Umupo si Miguel sa tabi ng kanyang ina, mahigpit na hinawakan ang kulubot na kamay nito. Sa nanginginig na boses, ipinaliwanag niyang malinaw na ang lahat, na umamin na nga si Maria at wala na talaga si Jojo. Nanginginig ng husto ang katawan ng kanyang ina. Nahulog sa sahig ang manipis na alampay na suot niya. Dumaloy ang kanyang mga luha. Itinakip niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay habang nananaghoy sa Diyos. Bakit kailangang masira ang kanilang pamilya sa ganitong paraan? Umiyak din si Miguel, niyakap ang balikat ng kanyang ina. Naramdaman niyang sumisikip ang kanyang dibdib na para bang gumuho ang mundo sa kanyang harapan. Sinabi niyang mahirap din para sa kanya na maniwala. Ngunit malinaw na ang mga ebidensya. Wala nang makakatanggi. Matagal silang natahimik, tanging pag-iyak lamang. Dinala ng hangin ng hapon ang amoy ng basang lupa. Napuno ng mabigat na katahimikan ang bahay, na tila nakikiramay sa sugat na hindi magagamot. Hindi nagtagal, tumakbo ang dalawang anak ni Jojo mula sa likod bahay. Si Sofia na 9 na taong gulang at ang kanyang kapatid na si Rafael na 6 na taon pa lamang. Inosente ang kanilang mga mukha, hindi alam kung ano talaga ang nangyayari sa kanilang maliit na pamilya. Tinitigan ni Sofia si Tito Miguel ang may malinaw na mga mata na puno ng pag-asa at nagtanong kung kailan uwi ang kanilang ama at nasaan ang kanilang ina. Tumama sa dibdib ni Miguel ang tanong na iyon na parang martilyo. Natigilan siya. Napipi ang kanyang dila. Nahaplos na lamang niya ang ulo ng kanyang mga pamangkin habang nangangako sa kanyang sarili na hindi niya sila iiwang mag-isa. Niyakap ni Rafael ang baywang ni Miguel at bumulong na miss na niya ang kanyang ama. Tumulo ang maliliit na luha sa kanyang pisngi. Sumabog ang iyak ng mga bata na lalong nagpalungkot sa bahay. Hinawakan lamang ng ina ni Miguel ang kanyang mga apo, mahigpit silang niyakap habang bumubulong na magpakatatag sila. Nang gabing iyon, napuno ng kalungkutan ang bahay ng maliit na pamilya. Ilang kapitbahay ang dumating na may dalang pagkain at nagpaabot ng pakikiramay kahit na wala pang libing dahil nasa forensic laboratory pa ang bangkay ni Jojo. Sa kusina, bumulong si Aling Marnie, isang matagal ng kapitbahay, kay Miguel. Naaawa siya sa mga batang nawala ng ama habang ang kanilang ina ay nasangkot sa kaso.
Nagtanong siya kung ano ang magiging kapalaran nila. Yumuko lamang si Miguel na may basang mga mata. Sinabi niyang anuman ang mangyari, aalagaan niya sila. Tumango si Aling Marnie, tinapik ang kanyang balikat, at ipinagdasal na bigyan si Miguel ng lakas. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Miguel. Ang imahe ng pag-amin ni Maria ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Ang mga salita ni Maria na natatakot lamang siyang mawala ang lahat ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isip. Naramdaman niyang galit siya, ngunit sa kabilang banda ay naaawa rin siya. Galit dahil brutal na kinuha ang kanyang kuya. Ngunit awa dahil ang mga anak ni Maria ay kailangan na ngayong pasanin ang kasalanang hindi kanila. Bandang hating gabi, narinig niya ang mahinang paghikbi mula sa kabilang silid. Sumilip siya at nakita si Sofia na gising pa, yakap ang isang lumang manika na bigay ni Jojo. Dahan-dahang sinabi ng bata na nanaginip siyang dumating ang kanyang ama na nakangiti at nagsabing huwag matakot. Ngunit nalilito siya kung bakit hindi pa rin umuuwi ang kanyang ama. Pumasok si Miguel, umupo sa gilid ng kama at hinaplos ng malambing ang buhok ng bata. Pinakalma niya ito sa pagsasabing minsan, ang mga taong mahal natin ay hindi na makakabalik, ngunit nananatili sila sa ating puso, nagbabantay sa atin mula sa malayo. Natahimik si Sofia, nagbabasa ang kanyang mga mata, at sinabing kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang kapatid at lola. Pinigilan ni Miguel ang pag-iyak, bahagyang umiti, at sinabing iyon nga ang dapat niyang gawin. Sa wakas, nakatulog si Sofia. Kahit na may mahinang paghikbi pa, matagal na nakaupo si Miguel sa tabi niya, tinitingnan ang inosenteng mukha na ngayon ay kailangang harapin ang mapait na katotohanan ng napakabilis. Kinabukasan, lalong naging maingay ang sitio Pagsibol. Nagkumpulan ang mga tao sa kapihan, pinag-uusapan ang kasong ito sa iba't ibang bersyon. May nanunuya kay Maria, tinatawag siyang malupit. Mayroon ding bumubulong na baka biktima lamang siya ng takot na hindi makontrol. Ngunit sa bahay ng pamilya ni Miguel, wala nang lugar para sa tsismis. Ang mayroon lamang ay kalungkutan, panalangin, at pag-asa na malalampasan ng mga bata ang napakalaking unos sa kanilang buhay. Nakaupo si Miguel sa beranda, nakatingin sa daan ng nayo na basa pa ng hamog ng umaga. Sa kanyang puso, nangako siya, kahit nakinuha na ang buhay ng kanyang kuya, hindi niya hahayaang lumaki ang mga bata sa anino ng puot. Mahina siyang nagdasal na palakasin ng Diyos ang kanyang mga hakbang. Dahil mula sa sandaling iyon, nasa kanyang mga balikat na ang responsibilidad ng pamilya. Dumating na ang araw ng paglilitis. Nang umagang iyon, kulay abo ang kalangitan sa La Trinidad, makakapal na ulap ang nakabitin na tila nakikiayon sa kapaligiran. Puno ng mga tao ang daan patungo sa Regional Trial Court. May dumating dahil sa pag-uusisa, may dumating dahil sa simpatya, at mayroon ding gustong maging saksi sa kasaysayan ng kasong yumayanig sa buong rehiyon. Sa labas ng gusali ng korte, sumisigaw ang mga nagtitinda ng pagkain. Nagkumpulan ang mga mamamahayag na may mga kamera, handang kunan ang bawat sandali. Habang nagbabantay ang mga pulis para mapanatiling maayos ang mga tao. Nakataas ang mga banner at poster na may nakasulat na panawagan para sa hustisya. May humihiling ng mabigat na parusa para kay Maria. Mayroon ding nagsusulat lamang ng panalangin para sa dalawang bata na ngayon ay nawalan ng mga magulang. Dumating si Miguel ng maaga kasama ang kanyang ina. Mukhang pagod ang kanyang ina. Payat ang kanyang katawan, ngunit hindi natitinag ang kanyang determinasyon na dumalo. Bumulong siya ng mahina na kailangan niyang marinig mismo kung ano ang sasabihin ng hukom tungkol sa kanyang anak at manugang. Mahigpit lamang na hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay, sinusubukang palakasin ang kanyang loob. Nang buksan ang paglilitis, tumahimik ang paligid. Pumasok ang presiding judge, 3 beses na pinukpok ang gavel. Nakaupo ang taga-usig sa kaliwa na may makapal na mga dokumento, habang ang abogado ni Maria ay nasa kanan na may mukhang puno ng estratehiya. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto sa likod. Pumasok si Maria na may suot na damit ng bilanggo na kulay orange. Magulo ang kanyang buhok, namumutla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga hakbang. Yumuko siya, iniiwasan ang tingin ng daan-daang pares ng mata na tumutusok sa kanya. Tinitigan siya ni Miguel na maihalong galit pagkadismaya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso,
Mayroon pa ring awa dahil alam niyang si Maria pa rin ang ina ng dalawang batang nasasaktan ngayon. Tumayo ang taga-usig, malakas ang kanyang boses. Binasa niya ang sakdal na ang akusadong si Maria Santos, noong gabi ng ika-28 ng Agosto 2022, ay may mali siya at intensyon na pumatay. Ay nagbigay ng lason at pagkatapos ay pinukpok ang kanyang asawang si Jojo de la Cruz.